aralin natin ngayon, ating bigyang kahulugan kung ano ang dula. Ano ang dula? Ito ay isang uri ng panitikan na nahati sa ilang yugto na maraming tagpo. Pinakalayunin nitong itanghal ang mga tagpo sa isang tanghalan o entablado. Gaya ng ibang panitikan, ang karamihan sa mga dulang ititanghal ay hango sa tuong buhay, maliban na lamang sa ilang dulang likha na malikain at malayang kaisipan. At ngayon, tatalakayin natin ang bahagi ng dula. Una, simula. Mamamalas dito ang tagpuan, tauhan at sulyap sa suliranin. Pangalawa, gitna. Matatagpuan dito ang saglit na kasiglaan, ang tunggalian, at ang kasukdulan. Pangatlo, wakas. Matatagpuan naman dito ang kakalasan at ang kalutasan. Mga uri ng dula. Una, trahedya. Isang dula kung saan ang bida o protagonista ay humahantong sa isang malungkot na wakas. Maaari siyang mamatay o mabigo sa paglutas na kanyang suliranin. Nagmula ang ganitong uri ng drama mula sa sinaunang Gresya. Pangalawa, melodrama. Ito ay isang dulang may malungkot na sangkap, ngunit nagtatapos ng kasiya-siya para sa mga pangunahing tauhan. Humihikayat ito ng pagkaawa para sa protagonista at pagkamuhi naman sa antagonista. Pangatlo, parsa. Isang dulang pangunahing layunin ay magdulot ng katatawanan sa mga manonood sa pamamagitan ng kawil-kawil na mga pangyayari at mga pananalitang lubhang katawa-tawa. Gumagamit ito ng ekserehadong, pantumina at kumikilong paraan ng pagsasalita. Pang-apat ay komedya. Ang uring ito ay nagtatapos na masaya sapagkat ang mga tauhan ay nagkakasundo. Ang wakas ay kasiya-siya sa mga manonood. Panglima, sainete. Ang pinakapaksan ng uring ito ay may karaniwang ugali. Katulad ng parsa, ang dulang ito ay may layuning mapatawa o maghatid ng kasiyahan sa mga manonood. Mga elemento ng dula. Una, script. Pinakakaluluwa ng isang dula. Lahat ng bagay na isinasaalang-alang sa dula ay naayon sa isang script. Walang dula kapag walang script. Pangalawa, gumaganap o aktor. Ang mga aktor o gumaganap ay ang nagsasabuhay sa mga tauhan na nasa script. Sila ang bumibigkas ng dialogo. Sila ang nagpapakita ng iba't ibang damdamin. Sila ang pinapanood na tauhan sa dula. Pangatlo, tanghalan. Ito ay anumang puok na pinagpasehan na pagduusan ng isang dula. Pang-apat, director. Siya ang nagbibigay buhay sa script mula sa pagpasya sa kausayan ng tagpuan o kasuotan ng mga tauhan hanggang sa paraan na pagganap at pagbigkas ng mga tauhan. Ang direktor ang namamahala at nagpapakahulugan sa isang script ng dula. Panglima, manonood. Sa kanila inilalaan ng isang dula. Sila ang sumasaksi sa pagtatanghal ng mga aktor. Ngayon, ipapakita ko ang halimbawa ng dula. Ang pamilya Ledesma ay katulad lang ng iba, ngunit para sa kanilang mga kapitbahay, sila na ata ang pinakamabait na pamilya sa barangay. Naku, pasensya na po, yung anak ko po kasi naglalaro ng bato. Ngayon, nang dahil sa lakas ng hangin, tumama siya sa bubong niyo. Di ko po alam kung may nasira. Manang, sila mama na lang po ninyo dyan. Mamayang gabi ko sila makakauwi. Sige, babalik na lang ako mamaya. Pakisabi na lang ang tungkol dito sa kanila. Salamat. Yaya, pwede na ba itong kainin? Naugutom na ako eh. Nako, para sa kapatid mo yan. Kakain mo lang naman ng hapunan na. Sandali lang. Ate, narinig mo yung tumama sa bubong? Sino daw yun, Apo? Tama po si Lola. Tungkol nga sa pagtama sa bubong ito, babalik na lang daw siya pag dumating na sina Mama. Nandyan na sila, Mama. Anak, nandito na kami. Tamang-tama lang.
pagdating namin para sa hapunan. O siya, kain na tayo. Ako na. Sino po sila? Ako po ang kapitbahay ninyo. Natamaan po ng anak ko ang inyong bubong dahil sa kakulitan niya. Huwag kang mag-alala. Baka kahoy lang yun na nahulog dahil sa lakas ng hangin. Ate, may kumakatok ata. Baka tungkol sa bagay na bumagsak sa bubong natin iyan. Pakitingnan mo naman kung sino. Ano po iyon? Pwede po bang makausap ng magulang mo tungkol dito? Sige po, pasok po. Ukol po saan ang inyong gustong sabihin? Tungkol po sa bubong ninyo. Natamaan po ng anak ko. Hindi ko pa nakikita kung may nasira o nabutas, ngunit babayaran ko naman ito. Nasabi nga po ng aking anak yan sa akin. Tiningnan ko po at nasira ang bubong, ngunit di naman ito nabutas dahil hindi naman malakas ang tama. Naku, pasensya na po. Magkano po ba kailangan kong bayaran? Hindi na po kailangan, hindi naman malakas ang tama, kaya't hindi naman kami mapapamahal. Sa inyo na lamang ang pera na pampagawa ninyo, sana sa aming bubong. Naku, maraming salamat po. Sa totoo nga po, kailangan ko ng pera para pampagawa ng inyong bubong. Anak, humingi ka ng tawad at magpasalamat sa kanila. Maraming salamat po. Pasensya na po sa nagawa ko. Okay lang yun iyo. Basta wag ka na magpapagawa ng mga bato sa susunod. Kitang-kita nga naman ang pagiging mabait sa kapwa ng pamilya Ledesma. Kaya't sila ang tinatawag na pinakamabait na kapitbahay sa barangay. At dito lang po nagtatapos ang ating kunting kaalaman tungkol sa dula. At sana yung nagustuhan. Paalam!